Breaking news mga kababayan. Nako po, si Mr. Opinion at Mr. Guni-Guni na best friend ni Tito Soto, binanatan po si Marcoleta na bakit daw pinapakialaman siya at bakit pinapakialaman ang kanyang opinion dito sa mga interview sa mga TV. Bakit pinapakialaman ko ba siya pag siya ang nagpapa-interview sa mga TV? Hala ka mga kababayan, si Mr. Guni-Guni at Mr. Opinion, eto na po, muling binanatan si Marcoleta. Eto na po mga kababayan. Na lang yung kay Senator Marcoleta, does that stop you from granting interviews kasi nakaka-apekto daw sa image nung... No, that's my opinion. Alam nyo, hinahanapan nyo ng bawal na akong pa-interview sa inyo. Eh kung interview nyo ako, puro no comment. Ano ang itsura ko nun? Just because he is complaining? That's my personal opinion. At saka siya na rin nagsabi, at this point, ano yung sabihin at this point? So relative, diba? At this point, sabi ko, yun ang tingin ko eh. Anong pakialam niya sa akin kung yun ang pananaw ko? Okay. Siya ba inaawat ko kung anong opinion niya? Okay. Diba? Thank you, sir. Yung si Yusek po pala, Yusek Roberto Bernardo, Ang mahirap kasi sa iyo, Senador Pampilo Lacson, you stealing the show. Inagawan mo na nga ng posisyon si Marcoleta, nagmamagaling ka pa, nakala mo abogado ka. Dinidiscredit mo yung mga diskaya. Ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee. May pagkabayas ka. Ibig sabihin si Marcoleta mali ginagawa niya tapos ikaw tama yung ginagawa mo. Yung kay Marcoleta puro mali na lahat. Wala nang direksyon tapos ikaw yung tama tapos tama yung direksyon nyo ni Tito Soto. Ibig sabihin si Marcoleta lagi nang mali, tapos kayo yung tama. Kaya nga inaaway kayo ng taong bayan kasi nakikitaan kayo ng pagkabayas. Isipin mo Senador Lacson, ikaw po yung Blue Ribbon Committee. Tapos nagngangangak ka na para bang pinapalabas mo na si Marcoleta at sa mga diskaya, walang credibility itong si Diskaya tas yung si Bryce Hernandez na lagi mong binibigyan ng importansya dahil sa kanyang mga kinanta. Ikumpara natin sa mga Diskaya, hindi mo pinapansin ang mga Diskaya, kayo ni Tito Soto. Tapos meron ka pang kakampi na si Rimulya na nilalabag nyo yung batas kung ano yung nakasulat doon. Binabaluktot nyo. Kasama mo yung dalawang magkapatid na si Tulfo at si Mr. Dalobender ng Pilipinas na hindi na daw kailangan sundin ang batas. Sometimes you have to bend the law, sabi ni Tulfo na sobrang yabang. Tama ba yun, Mr. Your Honor? Na dinidiscredit mo ang mga sinasabi ni Marcoleta. Kasi nga nasasapawan ka. Sinibak niya si Marcoleta para hindi sumabog yung mga baho na mga malalaking isda dyan. O ngayon, may kumanta. Si Orly Gutesa ba yun? O ngayon, anong sasabihin mo? I-discredit mo na naman ito. Yung kanyang mga pasabog. Na yung kanyang security na naghatid ng kada linggo, kada isang maleta, 48 million. Oh. Tapos 48 times ito. Kinompute ko 2.2 billion lahat. Oh, anong masasabi mo dito? Baka sabihin mo, i-discredit mo na naman. Baka sabihin mo na naman, guni-guni na naman ito, gawa-gawa na naman ni Marcoleta. Pag malalaking isdang nababanggit, tignan mo Mr. Pampilo Lacson. Ang nag-connect kay Marcoleta si Mike Defensor Mike Defensor. Kaya itong isang witness na security na tagahatid ng basura ni Saldico at ni Tambaloslos. Ngayon, ano masasabi mo?
Oh, sige. Sabihin mo na naman. Guni-guni na naman ni Marcoleta yan. Imposible. Sa'yo, puro pipitsugin mga sap-sap So, kada pasabog ni Marcoleta na mga witness, walang credible ito. O baka mamaya, biglang mawala yung witness. Kasi, sasabihin nyo na naman, hindi credible bigyan ng WPP ito. Hindi credible yung mga sinasabi, basta kay Marcoleta galing. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Will he be coming tomorrow? I don't know. Until he's here, then he's not here. Okay. Oo, pero sinabi Till the niya na past ladies he will tell all. Yun Everything ang he knows. pasabi. Pero until, di ba sabi, till the fat lady sings? Sir, kung insertion si Poporsu, Yeah, ipupurso ko yun. Na wag na kami mag-insert. Especially sa mga local infrastructure project. No? So sir, si Senator Poe iimbitahin dahil doon? Si Senator Poe iimbitahin niyo pa sa hearing, sir? Hindi. Kung gusto niya mag-attend, mag-manifest o... Thank you, sir. Pero sir, hindi para imbitahin. Paano po yun kung naka-custody pa po dito sa Senado sila Hernandez Alcantara? Paano po yun? That will have to be resolved by the committee. Siguro mag-uusap ang si Chairman Lacson pati ang DOJ together with the Senate President kung ano ang dapat gawin. Si Dalo Bender ito mga kababayan. Ako, ngak-ngak na naman ng ngak-ngak ito. Ito yung binabati ko sa taong bayan si Dalo Bender. Wag na daw sundin ang batas. Sundin na lang daw yung taong bayan na galit na galit. Oy, Erwin Tulfo, nagsenador ka pa kung hindi ka susunod sa batas. Di ba mga kababayan? Oh, dati niyayakap mo si Marcoleta. O ngayon, kinalaban mo na. Kasi nga, alam mo na mas marami kayo. Gaya sa Congress, binanatan si Marcoleta, kinalaban. Ngayon sa Senado, kasi marami kayo, binabakbakan nyo si Marcoleta na nagtatanggol ng katwiran. Tapos kayo, babaluktutin yung batas. Kaya nga, galit na galit ang taong bayan sa inyo kasi ikaw yung Dalo Bender. You believe that it should be lifted so that the DOJ can take over? Definitely. Kung sila na magka-take over, isusurrender sila doon. So, wala na, di ba? Pinsino po kayo sa mga pahayag ni Henry Alcantara kahapon, yung mga pasabog po niya? Sort of. Pero siguro baka mas malaya pa siya makapagsasalita kung nasa protective custody siya ng Department of Justice. Malaking tulong ba naging protected witness na po sila ng DOJ, sir? Definitely, kasi makakapagsalita sila, di ba? Parang may pumipigil sa kanila. Ito yung hinihingi ng mga diskaya na protection kasi natatakot sila. Ganon din si Alcantara. So ngayon, binigay sa kanila yung protection actually ng Department of Justice. Mga kababayan, napapansin nyo ba na yung bagong witness ni Marcoleta hindi pinipick up ng mga media? Pag si Saldico at itong witness, mga diskaya, yung nagsasabi at yung bago na witness ni Marcoleta, hindi po tinitake up ng media. Hindi rin binabanggit ni Lacson, hindi rin binabanggit nitong si Tulfo, hindi rin binabanggit ni Erwin Tulfo kung ano itong pasabog na kay Mike Defensor. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Napansin nyo po ang difference. Pag galing kay Marcoleta ang pasabog na ang tirada po at diretso sa mga malalaking isda, hindi po tinitake up ng media, pati mga senador na kampo ng mga baluktot na batas. Ewan ba natin sa mga ito? Ba't parang may mga pinoprotektahan ng mga ito? Basta galing kay Marcoleta ang pasabog, wala silang kareak-reak, hindi nila pinapansin.
Ano expectation nyo tomorrow sa pag-testify ni Yusek Bernardo? Crucial ba yung kanya magiging testimony? I haven't seen the ikang affidavit, pero siguro dahil depende rin sa line of questioning ng mga senators kung anong sasabihin ni Yusek Bernardo, kasi siya yung tinuturo ng mga tauhan sa baba, nila Alcantara, nila Bryce at saka JP Mendoza. So pwede bang mapalakas ni Bernardo yung naging testimony ni Alcantara against some proponents? Siya yung magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So siya yung parang tinuturo nila lahat, nilang tatlo. Yung kay Kong Zaldico, we know there is interparliamentary courtesy, but do you think he should be invited at least shed light on all these accusations against him? Kung tatanggapin niya, ang problema, wala siya rito. I mean, he's out of the country. Hindi nga malaman kung wala na rin daw sa US. So, reports are saying na nasa Europe na raw. Is there a need for him to explain, sir, after everything na nasabi kahapon? Actually, ang magiging role na lang namin, to my understanding, yung Blue Ribbon is for legislation, native legislation, yung ginagawa ng investigasyon. So lahat ng mga pieces of evidence na nakalap namin, ito-turn over namin sa ICI. I believe ganoon din ang gagawin ng Congress, ng House of Representatives. Sir, laging na-mention, sir, si Zaldico, hindi ba dapat ma-investigahan din si Martin Romualdez with his boss? Nabanggit yun ni Curly Discaya, doon daw sa ledger niya. Pero puro mga tao nila, puro ganun. Kaya nga, we want to see the ledger sana. Ayaw niya ibigay yung ledger. So, ibibigay lang daw niya pag may protection na siya. So, we'll see from there. Napansin nyo mga kababayan, hindi niya binabanggit yung sinabi po na pasabog ni Gutesa, ni Orly, na mismong bahay po ni Martin Romualdez na dinideliveran ng mga pera na mali-maleta. Hindi nababanggit ni Erwin Tulfo. At tignan nyo mga kababayan, diskaya siya ng diskaya, tapos ngayon na merong bagong witness, hindi nila tinatapik. So, baka hindi lang kay Saldi, all the way hanggang kay Speaker na. So ngayon, sir, wala pang basis para... Wala kasi binanggit niya lang na si Speaker daw, si Saldico, pero wala naman talaga siyang katibayan. Kaya nga I asked him, I think 2 hearings ago, ano bang katibayan mo? Nasaan ba yung ledger? Ayaw niya i-turn over yung ledger kasi nga natatakot daw siya. Should the Senate be given a copy of that ledger? Since they're also investigating. In aid of legislation, siguro, just give us a copy. Pero dapat, ang may custody na noon, yung ICI. Pati yung computer, sir. Yeah, including the computer. Sir, we still hoping yung mga possession, yung mga nakulimbat na pera, ibalik pa rin sa siguro. That's what I'm saying. If you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? And marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law for humanitarian reasons. Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility. Oh, ngayon nagpapaliwanag ka. Sinabi mo na bend the law. Anong batas-batas yan? Hindi kailangan ng batas. Kailangan ng wag nang sundin yan. Anong batas-batas yan? Binabanatan mo si Marcoleta na kailangang sundin yung batas sa restitution, yung restoring ng mga nakulimbat na mga diskaya. Pwede naman yun eh. Pero yung nag-a-apply pa lang, yung mga diskaya, tapos pipigain mo na, labag yun sa batas. Kasi nasabi nyo, before, di ba? Di ba pwede namang after eh. Tapos before nag-a-apply, bago pa lang mag-apply, singilin mo na yung mga diskaya, wala namang sa requisite ng batas yun. Yun yung pinapaliwanag ni Marcoleta na hindi nyo maintindihan. Pati si Remulla, pati si Tito Soto, pati si Lacson, hindi nila maintindihan itong restitution na ito. Di ba nagtalo sila kahapon tapos ikaw, nagsegunda mano ka, nasisigaw-sigaw ka pa sa sobra mong kayabangan? Maaari kang ma-impeach o matanggal sa pagkasenador.
Ang yabang-yabang mo. Tapos ngayon magpapaliwanag ka. Dahil siguro galit ako through about anger, kaya ako nasabi. Tignan nyo mga kababayan. At saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. No, I didn't mean that. What I meant was... Nagpapaliwanag ka na. Ngayon, kumambyo ka ngayon. Ang tapang-tapang mo kahapon. Sigaw-sigaw ka, akala mo kung sino ka. Niluklok ka ng taong bayan, akala mo kung sino ka na. We have to bend the law. Anong batas-batas yan? Yabang-yabang mo, ikaw ang pinakamayabang kahapon. Binabanatan mo si Marcoleta. Porque nasupalpal si Rimulya, hindi makaresponde na maaaring ma-disbarred itong si Rimulya, tas ikaw na sumigunda ka, ikaw pwede kang ma-impeach. Ngayon, nag-aano ka na, kumambyo ka na di ko naman sinasabi na we bend the law. Sinabi mo yan? Papaliwanag ka pa, yabang-yabang mo. Bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw, yung restitution. We have to process... Hala ka, iisang tabi daw yung batas. Di ba lawmaker ka, gagawa ka ng batas? Paano yung ginawa mong batas? Iisang tabi ko. Sundin ko yung bugso ng damdamin ko. Paano hindi na ako magbayad ng tax? Dahil yun ang bugso ng damdamin ko. Nasa batas yan, kailangan bawat Pilipino na nagtratrabaho, kailangan magbayad ng buwis sa kanyang kinikita. Paano yung mga Pilipino ayaw nang magbayad? Dahil throughout anger, sa pangungurakot ng mga kurakot na yan, we bend the law. Ano sasabihin mo, the law bender? Diba? Gamit-gamit ka ng utak, Tulfo, bago ka bumanat. Kaya ngayon, tatandaan ka namin sa 2028, di ka namin iboboto. Kasi anytime pwede mong salungatin ang batas. Delikado ka na maging, ewan natin sa taong ito. Lumaki ang ulo at yumabang. Follow the due process. The money. Yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw, yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso nila kung talagang kagaya nga sinasabi ni Secretary Rimulya, baka yung voluntary nila isurrender. Hindi na tayo dadaan sa korte. Yun din ang sabi ng Malacanang sa mga press release ngayon galing ng Malacanang na they believe na dapat isurrender na muna ng mga diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody, yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. And that's what I meant. Thank you po. Sir, may mga binaban daw po na mga journalists covering yung volleyball event ni Tatso Sara because of the critical coverage daw. Kaya nga, I'll make a manifestation lalo yung spin.com yata, pinagbawal nila dahil nag-report sila dun sa privilege speech ko kahapon. I was just reporting na mahal po yung ticket nila Paano ma-afford po ng ordinary Pilipino yung 15,000? Sino makaka-afford? Inanood ng volleyball, mga ordinary Pilipino, mga kabataan, 15,000 tapos sa pinakamura, 1,500, doon ka na sa bubong, kailangan mo magteleskopyo. Binabaan nila dahil walang nanonood. Tapos nagagalit sila dahil in-expose ng spin.com. Dahil sa sinabi ko pa kahapon, I think that's wrong. Kailangan siguro mapatawag yung PNBF to explain here why why did they do that, di ba? Alam mo, Erwin Tulfo, sa mga ganyan okay ka sa akin. Yung mga ganyang mga usapin, yung mga ticket, pababaan ng presyo, yan okay ka dyan, pero sa mga batas, suplak ka sa akin. Hindi ka pwede sa batas. Explain. Mamaya imamanifest ko sa floor yon na to tell the floor, the Senate, na because of reporting yung nangyayaring mali, binan sila. So, di ba mga kababayan, kung ganyan mga usapan,
Erwin Tulfo, approve ka sa akin, approve ka sa amin ng mga taong bayan. Pero yung mga batas-batas na usapan, hindi ka pwede. Bumalik ka na lang sa pagiging radio announcer mo, sa mga TV vlog mo. Katulong mo si Rapi Tulfo, dun na lang kayo. Hindi kayo pwede magdebate sa mga batas-batas kasi wala kayong alam dito. Yung simpleng restitution, hindi nyo alam gawin. Diba paano gawin namin? Bend the law, lahat kami. Hindi kami magbayad ng tax. Hindi na kami kukuha ng lisensya ng LTO. Magdadrive kami. Reckless na kami. Basta na lang tatawid sa kalsada, wala nang batas-batas na sinusunod. Kasi nga we bend the law together na. Mr. Bending Law. Lawbreaker. Lahat na lawbreaker na. Tignan nyo si Senador Marcoleta, kaisa-isang senador na nagtanggol ng batas, sa katwiran ng batas. Pero ang mga ito, di ba mga kababayan, i-comment nyo nga po, ano masasabi nyo dito? Mabuhay po mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines. Sana po pa-like at pa-share po itong video ito. Salamat po.